My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Hanggang ngayon talagang sobrang Jolina is Jolina. Walang makatalo sa'yo. Walang makatalo sa'yo. Lalo sa puso ng mga batang 90s. Totoo. Ang bumangga, tibag. Ganon. Totoo yan. Kasi, sa totoo lang from the bata ka pa lang, di ba? Parang, kumbaga ang TV days, talagang napapanood ka na namin hanggang sa nagmagandang buhay ka na ngayon. So, what does it feel like to become a legend? Wow, a 90s legend. 90s legend. Alam mo, sa totoo lang, minsan nga, pinagagalitan ako ni Darla pag nag-uusap kami na ikaw hindi mo ninanamnam na legend ka or ganyan din sinasabi, hindi mo ninanamnam na gumawa ka ng isang generation. May mga ganun siya sa akin. Hindi ko siya ninanamnam. Parang ano lang ako na parang i-claim, parang nahihiya ako. Pero pag sa ibang tao nang gagaling, syempre kinikilig ako at saka natutuwa ako na ganun pala yung naging impact noon. Dahil dati, hindi ko naman siya ginawa ng yun yung purpose ko eh. Parang ang akin dati, lalo na dati sa panahon natin, dati walang social media, di ba? Parang, totoo. Yan. Nung time na yun, talagang nag-e-enjoy lang ako kung anong ginagawa ko. Tapos pag may bashing dati, hindi mo yun makikita hanggat ma-meet mo yung tao sa harapan mo habang nagmumonitor ka, nandyan siya. So, tapos yung daddy ko pa yung manager ko dati, na lahat ng mga, pag may write-up na hindi maganda, hindi na nakakarating sa akin, di ba? So, na-filter na niya. Yes, masaya lang ako dati. Hindi ako nakaramdam ng insecurities na dahil binash niya ako yung ganyan. Na alam kong may mga artista ngayon na aawa ako na talagang apektado. Yung nawawala yung balance nila pag nababasa nila yung ganun. So, very thankful din ako na iba yung panahon natin dati, iba yung ngayon. Pero sa pagiging legend, syempre, yun nga, masaya ako pag naririnig ko sa ibang tao. Pero pag ako tinanong mo, parang hindi ko yata sasabing, icon kasi ako. Yung mga gano'n. Hindi ko kaya talaga. Parang ganyan. Pero agree ako Mike, mag-agree ka dito kung nag-agree ka. Jolina really defined that generation. As in, talagang, isa siya sa mga talagang, pag sabi mo 90s, ikaw talaga yung malaman na notebook noon. Oo. Di ba? Speaking of legend, hindi naman lahat ng artista nagkakaroon ng notebook. Hello. Correct. Oo. Grabe yung mga notebook dati. Ano mang kulay. Iba-ibang kulay ng notebook, iba-ibang kulay ng clips mo. Nandun at yung saka pag nagpipictorial ako ng notebook dati, pagod na pagod ako. Kasi sa isang layout, iba-iba pa yung itsura doon. Dala ko lahat ng damit ko. Walang stylist eh. Dala ko lahat ng damit ko, lahat ng accessories ko. Ang dala lang ng nagsistyle sa amin doon, yung props. O halimbawa, nasa beach or kaya may mga old radyo dyan na yun yung style. Pero damit, may accessories, lahat. Ikaw yun? Bit-bit nyo talaga? Crate talaga na inaakyan sa simulang itong sa studio ni Raymond Isaac kasi siya talaga yung picture ng notebook dati. So talagang dati, pag kinukuha kayo, sasabihin talaga na, yung booking mo, pang notebook to, ganon. Yes, alam na namin na pag ang tumawag ay itong tao na ito, pang notebook to. Yes. Alam mo, fun fact yan yun. Kasi akala ko dati, ninanakaw lang yung mga images sa piniprint nila. Akala ko ganon. Hindi, pictorial galore. Tapos, sa isang araw, parang siguro 3 yata kaming artist na pipicturean para sa notebook. Wow. Makita ko talaga yung sa akin, parang, bakit ang dami kong papel? Pero dahil aayusan naman ako, tsaka, iba-iba yung look ko, enjoy na enjoy. Yung kikay side of it, na-enjoy mo talaga. Ine-enjoy ko talaga yon. At saka, pwedeng secret din yun para talaga siguro mag-bounce din yung kasiyahan sa mga bibili ng notebook na totoo. Masarap tignan, parang ganon. Kasi ini-enjoy ko talaga. Masarap mag-aral. Yeah. Masarap mag-aral. Correct.
Ang notebook ko dati kasi si Richard Gomez. Ay, wow. Talaga. So, yung artista, nag-aartista notebook din. Yes, Ganun. oo. Ano yung fondest memory sa'yo nung bata ka? Like, aside from your pagiging, DIYer, kikay girl and all. Like, kasi you've started working parang around 11 ba o 12? Parang ganun ba? Hindi mga nasa mga 9, 10, ganun. Ha? Oo, Okay. nag-14K kasi ako muna. Yung Riot Kevins, 14K. Oo, the parang singing group, di ba? Parang Yes, oo. Okay. Para sa akin, kahit na alam kong, fun with work, kahit ganun yung pakiramdam ko dati, alam ko na rin na, hindi na rin to yung normal na ginagawa ng isang estudyante kasi correct. kahit yung mga nagwi-weekend yung mga klase ko pero ako may mga pinupuntahan kumakanta parang Correct. sabi ko okay, work na to. So yun, mako-consider ko siya ng mga 9, 10 ganyan. Pero talaga yung pinaka-solo ay nung nag-ang TV nga. So Correct. mga 14 ganyan. Mhm. Pero yun, considered yung 14K. Siguro mula nung 14K hanggang mag-ang TV, hanggang tapos na sa ang TV, nagsosolo, yung talagang mga iba-iba na ginagawa. Siguro ang pinaka hindi ko makalimutan yung mga travel ng concerts na parang dati, ini-enjoy ko siya, pero may konting, na parang napapagod. May mga ganun. Pero ngayon, looking back, parang ang saya rin eh. Ang saya rin. pala. Hinahanap ko nga yung mga video ng dad ko dahil na-video niya ako sa lahat ng mga tour na gano'n na Ang saya. masaya rin. And pag may mga nakakausap ako ng mga bata ngayon na artista, talagang isa yan sa sinasabi ko sa kanilang, dadaan lang to, enjoyin mo. Kung nababurn out ka, i-reward mo lang ang sarili mo, tas mahalin mo Totoo. pa rin to kung ito talaga yung gusto mo. And kung Balik hindi, ulit. alis ka na, gawa ka na kung anong gusto mo. Dahil pag pinagtiisan mo to, tapos hindi pala to yung gusto mo, masisira ka. Pero Totoo. kung alam mong ito yung gusto mo, pero hindi mo pa alam paano mo susuotin lahat, ipursige mo lang. Ganun, kasi ganun yung tinuro sa akin ng parents ko na, sige lang, naramdam kasi namin ito gusto mo eh. Ako naman may konti lang naman ako, parang sakit ang ulo ko. May konti lang ganun, pero pagka lalabas na, hello! Parang masaya na ulit ako. Back parang, to ang battery ko, yung sigaw ng tao, parang, Totoo. yun talaga, yung biglang, ewan ko, hindi ko ma-explain, and ayokong Parang alamin yung fire na yon or yung passion na yon dahil baka pag nalaman ko, maging masanay na lang. Gusto ko kahit hanggang ngayon, may kaba ko pag kakanta sa ASAP. Etong interview natin, kahit napapanood ko kayo na masaya rin talaga, kinakabahan din ako. Kasi gusto ko, tama yung, nagpapray ako na tama yung masabi ko para may nanonood na nai-inspire. Yung ganun. Same tayo. Kamag-alala, the feeling is mutual. The feeling is Same mutual. tayo. The feeling is mutual. Kabado rin kami ngayon. Oo. Pero yung kaba, dun sa na-excite. Kasi meron ka ba na, wag na lang, hindi na lang ako, may ganun eh. Yung masabang kaba, yung parang gustong magsuka. Iba yun yes, Iba yung ganun kaba. Gusto ko yung kaba na, sige game, yung ganun. True. Pero bata ka pa lang, like, kumakanta-kanta ka na. Like, before mag-14K, like, nakita na nila na, performer tong, si Julina, ganun. Uy, alam nyo, ito ewan ko, kasi kinukwento ko talaga to, pero may mga naniniwala, may mga hindi naman. Pero, bago ako nag-start ng 14K, kasi ang nagpa-audition sa akin dun yung office mate ng mami ko, at saka daddy ko ang sumundo sa akin. Kumbaga, kung hindi nila nakita yon, hindi namin may isip mag-audition. Parang gano'n. Kung hindi nila nakita sa dyaryo na may extended audition para kay Mr. Kayabyab. So, kung hindi na nakita yon, hindi nabasa, hindi kami e-effort para pumunta or kasi mahihain ako. Oo. Halimbawa, pag may mga, kahit ngayon, pag makita mo kaming momshies, ang babangka talaga dyan, si Momshi Cars at si Momshi Mels. Correct. Pero pag kailangan mo talaga ng usapan talagang makinig or talagang may magusto kang sabihin sa akin at may gusto mong tulong, hindi naman ako tahimik lang din. Correct. Go ako. Pero sa bangka, nahihiya ako. Pero pag halimbawa, mga tayo, tagal natin kakasama, babangka din ako, yung ganyan. Mahihain ako talaga. Pero nakikita siguro ng parents ko na minsan magkukulong ako sa kwarto tapos kakanta ako doon ng mga Debbie Gibson. Ay, wow. Yes, diba? Electric Youth at saka mga Madonna. 80s naman yun. Pero nung panahon natin, malapit ng yun yung aking mga kinakanta.
Noong 90s kasi, songs mo na ang kinakanta ng mga tao. Oo. Ayun na nga. So, mga pachu-pachu. Diba? Oo, Roses. 90s, 2000, ikaw na yung malaman ng radyo niyan, diba? Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Pace Case. And I'm Bachelor Clues. We host Game of Roses, the world's best reality TV podcast. We're covering every show in reality TV at the highest level possible. We analyze The Bachelor, Love is Blind, Perfect Match, Vanderpump, and anything else you find yourself watching with wine and popcorn. We break down errors, highlight plays, MVPs, and all the competitive elements that make reality TV a sport. And we interview superstar players like Bachelorette Caitlin Bristow and Big Brother champion Taylor Hale. If you want to know so much about reality TV, you can turn any casual conversation into a PhD-level dissertation. You definitely want to check out Game of Roses. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.